So ayun, part 3 na. So so tatlo na kami, nakalusot na kami ng immigration, wala naging aberya, wala naging problema. So sabi ko, Lord, thank you. So nakita ko na, Lord, may plano ka. You have a plan for all of us. So pagdating doon sa nakalagpas na kami ng immigration, masaya kami, tuwang-tuwa kami. Sabi ko, Lord, you have answered our prayers. Tinugon mo aming mga panalangin, Panginoon. So, nandoon yung naging emotional kami. Naluha kami kasi hindi namin akalain na makakalagpas kami. Pero habang nandoon na kami, hanap na kami ng gate namin, nakaupo kami, I started praying. Sabi ko, Lord, naka-one down na kami, nakalagpas na kami ng immigration, wala na naging question. Kasi, bakit po kami nag-worry? Kasi wala kaming invitation nung time na yon. Kasi normally, pag pupunta ka ng Macau, it's either in-invite ka ng kamag-anak or kaibigan, kasi isa siya sa pinaka-solid na document na may hawak ka na, wala kang maging question, kaya kami na offload, kasi wala kaming invitation. Pero nung pangalawa namin na attempt, since pinag-pray namin, inilapit namin sa Lord, we succeeded and we have seen the victory. So nandoon na kami, nakaupo na kami doon sa gate, sa gate kung saan naka-assign sa amin. So I started praying that time. Sabi ko, Lord, anong gagawin namin? Saan kami titira? Saan kami titira sa Macau? Kasi syempre wala naman kami kilala, wala kaming contact sa Macau. I started praying. Sabi ko, Lord, I know na may gagawin ka. Kini-claim ko na may gagawin ang Lord kasi nakita ko na naka one down kami, nakalagpas kami. Sabi ko, Lord, naka one down na kami. Pero Lord, what's next? What in store for us pagdating namin sa Macau? Sabi ko, Lord, kailangan hiningi ko, Panginoon, na pagdating ng Macau, may sasalo sa amin, may magiging kaibigan kami. Lord, bahala na po kayo. So pagdating doon yun nangyari, nakaalis ang eroplano. Nandoon yung kaba, nandoon yung prayers, nandoon yung pagtangis na, Lord, anong mangyayari sa pagdating sa Macau? Saan kami titira? Sino ang magiging kaibigan namin? Sino ang magiging contact namin? Pero alam niyo po, God performed a miracle. God intervene, may divine intervention sa Lord. Grabe. Pagdating namin sa airport, so may mga Pilipinan, saan po ka? Sabi, uy kabayan, pupunta kami saan kaya kami pwede doon sa Macau na makapaghanap kami ng boarding house or ang tawag kasi sa kanya noon yung, I forgot the name, yung condo nila. I-recall ko, sabi ko, saan kami kaya pwedeng tumira? Sabi niya, sama lang kayo sa amin sa San Malo, baka may mga Pilipino doon na naghanap ng mga tenants. So pagdating doon sa San Malo, alam niyo po ang ginawa ng Lord, may lumapit sa amin. May lumapit sa amin na mga Pilipina, dalawa yata iyan, sabi nila na, oy, makabayan, bagong dating lang kayo. Oo, karating lang namin galing airport, galing Pilipinas. So sabi ko, nagpapa-upa ba kayo? Sabi ko kaagad. Alam niyo po, sabi niya na, doon na lang kayo sa amin. In-offer niya yung bahay nila. Pero syempre, magre-renta kami, magbabayad kami. So madaling salita, dinala niya kami doon sa bahay nila. So medyo marami yung siguro may mga nakatira doon. Pero since tatlo lang kami, na-accommodate niya kami. So yun, yung naging agreement na ito po yung babayaran namin sa isang buwan, yung kasama yung tubig, ilaw, yung pagkain. So sabi ko, Lord, answered prayer kasi may sumalo sa amin, may lumapit sa amin. Talagang inadya talaga, ang Lord talaga ang nag-orchestrate lahat. Ang Lord talaga ang gumawa ng mga pamaraan. Talagang we just obeyed. Pero ako sa puso ko, sabi ko, Lord, I am giving my total dependency sa inyo. Because Lord, nandito na kami sa Macau, wala na po kaming kawala. Bahala na po kayo, Lord, na ilagay nyo kami sa maayos na lugar, sa mga taong hindi kami maloloko, or sa mga taong mapapahama kami. So, yun, nakilala namin itong dalawang Pilipinas, dinala kami sa bahay. So, naging maayos po yung aming pagtira.
Eh syempre pagdating ng Macau, wala kami kagad nahanap na trabaho. So tumakbo po ang buwan, naubos na po yung aming mga siguro 2 buwan, naubos na po yung budget namin. So ang unang ginawa ko, sabi ko, Lord, kailangan makahanap ako ng church kung saan makapag-fellowship kami. So it so happen, ito yung naging kaibigan namin, yung tinira namin, siya po ay Christian. Pero itutuloy ko po kasi medyo humahaba na po. Part 4, abangan po natin.